at welcome nga ulit sa isa na namang episode ng Himpil Outdoors. Matapos nga nating maranasan ng pagkakamping sa tabi ng lawa, ay dadaling ko naman kayo sa isa sa pinakamagagandang baybayin na matatagpuan sa bayan ng Lobo, Batangas. Gaya ng dati, magkakamping pa rin tayo. Magre-relax kahit na naiinitan. Mahahampas ng malakas na hangin. Hindi, hangin lang yan. Hindi tayo mapipigilan yan. At syempre, ano pa nga ba? Woohoo! Kain na. Kaya tara at samahan niyo ulit kami sa aming pagkakamping. Inuuna namin mamalengke para hindi na kami mamroblema sa daan kung ano pa ang mga kailangan naming bilhin. Kung meron man, konti na lang. You know, pagka-uwi namin kanina, inaayos ko lang yung mga pinamalengke namin, tapos inasikaso ko na yung gamit namin. Ito, yun pa rin yung mga dadali namin, pero may mga nadagdag lang na tulad nito, tapos yung trapal, tsaka itong patungan, ito, power station. Kasi nung nakaraan, kinapos tayo sa power station, tsaka hiram lang yun eh, kaya bumili tayo ng bago para hindi na tayo manghihiram. Tapos, okay na ang lahat. Pero yun pa rin yung dadali namin. Medyo maaga ako natapos ngayon, alas 8 pa lang. So may time pa ako makapagpahinga. Hindi katulad nung nakaraan, di ba? Alas 11 na ako natapos. Kaya sobrang konti ng pahinga ko. Pero ngayon, makapagpahinga tayo ng tama. Magkita-kita na lang tayo bukas, mga ropa. Ano? Paalam. Kinabukasan nga ay isang payapang umaga na naman ang sumalubong sa amin. Hindi lang pala tayo yung magka-camp ngayon, no? May mga kasama tayo. Naalala nyo yung hiniraman natin ng power station nakaraan? Sila yung mga kasama natin ngayon. Mga ropa natin yan. Tara na, punta na tayo sa kanila. Nag-aantay na. Nandito na nga tayo. Eto na, sila ropa. Ano? Tara na! Tara na! Tara na! Inuna ko ng daanan si Ropang Marco para may katulong ako sa pagbubuhat ng gamit. Hakot time na. Apaw. Natin yung gulong. Safe lang. Huwag lang malulubak. Okay na yan. Ayos na yan, pre. Pagkatapos nga naming maghakot ay umalis na rin kami kaagad. Open the door. Aray mo. Aray. Dito ako sa True Water. Totoo yan eh. Totoo yan eh. Hmm? Ilalabas mo na agad, pare. Dala pala ako. Naisip ko yung kutsara eh. At dahil nga inabot na kami ng alas 12 ng tanghali, ay tinamaan na kami ng gutom. Mabuti na lang kagabi. Akala niyo siguro natulog na ako, no? No. Tignan mo ta. Mabilis magalit ang asawa ko kapag gutom, kaya ito ang pinakamabisang paraan para maiwasan ng pag-aaway habang nagsiset up mamaya sa campsite. Ang unang papasok sa isip natin ay ang mga naggagandahang baybayin at dalampasigan pag sinabing Batangas. Pero ngayon ko lang din nalaman na mayroon din pala itong naggagandahang bulubundukin sa tabi ng dagat. At ngayong malapit na tayo sa ating destinasyon ay ipapakita ko na sa inyo ang ating madaraanan. Yun, pachi-pachi pala yung mga daan dito. Merong gawa na, tapos merong off-road pa. Yan, tulad yan. Ayos na ulit yung daan. Kaya pag pupunta kayo, mag-ready kayo. Meron pala dito yung gas station, oh. Gas station pala yun, pre. Oh, maliit na gas station. Yan, sa mga pababa natin kanina, meron naman tayong packet ngayon. Ay, pataas na naman siya, oh. Ang lakas ni Mamaw! Pataas! Ang ganda! Tignan mo, oh! Nakaka-relax talaga ng isip. Lahat ng problema sa buhay, mawawala. Kung nakakita mo to. So far, wala naman ng rough road ulit, no? Tingnan natin mamaya. Ayun na. Meron pa tayong isang rough road, no, na madadaanan. Yun ang mahirap pagka hindi naka-design ng pang rough road yung kotse nyo. Pero sobrang ganda rito. Ganyan naman talaga eh, di ba? Minsan, kung saan yung mahirap na daan, kung saan yung hindi mo kayang tiisin, minsan yung pa yung magdadala sa'yo sa napakagandang sitwasyon, sa napakagandang lugar. Aray mo! Mula nga rito ay puro rough road na ang madaraanan. Kaya kung plano nyong pumunta dito, dapat handa kayo.
Ito, dito kayo mag-iingat. Medyo matarik. Dapat dahan-dahan, huwag magpadalos-dalos. Dito yan, sa Laiya kami dumaan, papuntang Lobo. Pero choice nyo kung dadaan kayo ng bayan ng Lobo. Pero mas matarik daw doon. Dito, mas banayad pa nga daw to. Pagdating sa parteng to ay dito kayo dadaan sa pababa. At mula nga rito ay dire-diretso na lang hanggang sa campsite. Dito tayo sa Unica Iyo. Hello po, kami po yung nagpa-research. Sa kasamaang palad, mali pala ang settings ng camera natin. Kaya hindi ko na lang isasama ang footage na to. Sayang din. Sayang talaga. Tara, set up na tayo. Yeah. Yan ang sekreto pag mag-uutos kayo. Dapat malambing. Be, pahawak. Tulalala. Hindi muna natin lulubog para meron tayong chance for adjustment. Ayan oh, may natutunan na ako. Ayan, tignan mo, papakita mo. Gaganyan nyo, tapos lalagyan nyo dito. Tapos sisikipan nyo. Wala na yan, lock na yan, okay na yan. Alam mo kanino ka natutunan yan? Kanino? Kay Reed. Talagang nakakapagod mag-setup. Pero ang maganda naman ay hindi na kami masyadong nahirapan. Dahil bit-bit na namin ang mga natutunan namin sa huling camping. Sa oras ng pangangailangan, meron na tayong power station. Makapag-charge tayo, 4% na lang yung camera na to. Charge muna natin. Testing. Blue T or Blue AT, basta yan. AC70P. Charge muna ako. Meron kaming bagong ground sheet. Tingnan mo. Ayun ang pangit yan sa ganyang peg Dahan natin ito ilagay. Wala namang walang kwenta. Walang kwenta. Aray ko po. Trespass. Aray ko po, manual. Ganti ka mamaya. Manual pump yarn. Set up naman natin yung tent. Altitude pang malakasan. Dito sa pagkakamping ay makakaramdam tayo ng pansamantalang hirap at pagod. Pero ang kapalit naman nito ay ang mga alaala at karanasan na panghabang buhay. Dahil nga mabato dito, nagbili kami ng carpet para makapal-kapal. Ang tanong, kakasya kaya? Oo, kasya be. Aba, isa. Kasya. Hindi nga, pasok pa nga kung mabato pa. Hindi na masyado pero mararamdaman mo konti pero hindi na masyado. Pagod. Natapos na kami mag-setup ng tent at saka ng tarp. Nakapagod pala talaga. Hindi ganun kahangin dito, hindi katulad nung huling camp namin, di ba? Sobrang hangin. Dito, saks lang, pero malagkit yung hangin. Ay. Woo! Pag ganun siya, pababa, kaya kailangan natin kalsuhan. Kasi mangyayari kapag magluluto kayo, yung mantika nyo or yung sabaw, may chance na matapon. Kaya mas maganda kung pantay yung lamesa nyo. Ito yung dinagdag namin kasi naramdaman namin yung hirap nung nakaraan. Nakikita namin to sa mga ibang campers Ito, yung riser, ganito lang siya. Yung iba kasi nakikita ko nahirapan silang mag-setup, ginagawa nila ganito. Pipilitin nilang iganyan yan, no? Yun, medyo mahirap siya. Lalo pag itutupi mo na. So para mas madali, gawin mo ganito. Nalagay mo sa sahig, di ba? Tapos tatapakan mo lang to. Yan, tapos igaganto mo lang. Yun na yun, hindi ka maiipit. Setup na agad. Isa pa, lagay mo lang sa sahig, tatapakan mo. Oh, ayos na. Ba? Mas madali. Aray ko po. Woo! Yung mga puwan, tent, tarp, yan yung laman ng isa nating container. Tapos, next naman natin, ito naman, ang laman naman nito is yung mga pangluto. So, ito yung kalan namin, no? Kabili lang din namin online. Ganyan mo lang siya. Tignan mo, pag walang ganito, diba madulas din. Kahit may goma siya, pag nalagyan ng mantika na yan, madulas na. Pero pag meron na ito, tignan mo. Ito kasi, hindi siya dumudulas talaga. Kaya pag nilapag mo siya, stable lang siya. Ba? Laki matutulong sa inyo. Tapos, yung pangharang natin sa hangin, pag nagluluto, yan. Yung binili ko yung meron dito sa taas para pwede nating patungan ng mga pangluto natin, no? Yan. Tapos, dito naman, bag para sa mga recados. Ito yung mga gagamitin natin sa pagluluto. Pwedeng ipatong dito. Yan, napakaganda. Bagay na bagay pa kasi itim. Mahilig tayo sa itim. Okay na tayo, lights na lang to. Okay na, tapos na yung setup. Ayan o.
Di pa namin nalagay yung lights kasi baka mamaya bawal na maligo sa dagat eh. Kaya okay na muna to, liligo muna kami, enjoyin muna namin, no? Okay, dito muna kami mga ropa. Ganito yung masarap maranasan. Yung tipong pagkatapos ng nakakapagod na pagsiset up, eh may oras naman kayo para magsaya at makapagpahinga. Tignan mo yung buhok ko. Oh, mga nasa tatay, ganyan yung tatay ko. Yung lahi namin, nauubos. Kaya huwag kayong magtataka, pagka mga ilang vlog pa, wala na yan. Ubos na oh. Wala na talaga, finish na. Pagkatapos nga naming magbanlaw ay tuluyan ng lumubog ang haring araw. Tingnan mo, wala pa kaming kailaw-ilaw. Dilim, sobrang dilim. Ngayon, magsiset up tayo ng ilaw. Hinuli na natin yung ilaw kasi hindi na tayo makapag-swimming ng 6 onward. So ito yung mga ilaw namin. Well hike. Sobrang kunat ng battery nito. 4 tong well hike na binili namin. Nung una 2 lang, nagustuhan ko kaya 4 na yung binili ko. Tapos itong fairy lights, string lights. Matagal naman siya pero may time na hindi siya umaabot hanggang umaga. Pero ito talaga kahit umaga na, panalo. Ito kailangan nyo rin to headlamp pagka may mga gagawin kayo tapos inabot kayo ng dilim, di ba? Magsiset up pa kayo. Malaking tulong to. Hindi kayo mahirapan. Bibilisan na natin yung pagsiset up kasi magluluto pa ako. Aray ko po. Pero ito talaga ang MVP. Ito, Oroshare din na merong 30,000 mAh. Ito ang bumubuhay dun sa setup namin. Sige, tara. Pag magsiset up pala kayo, ito, yan, mga magnet yan. Ayan, gaganyanin mo yan. Madikit siya kaya okay. Habang sineset-up namin ng mga ilaw ay tuloy-tuloy yung naririnig namin na pagkulog. Palapit din ng palapit ang kaulapan papunta sa amin. Ay, napapalapit na eh. Mamaya na yung lights, be. Kailangan namin mag-ready kasi tignan mo. Oh, nakikita nyo yan? Papalapit sa amin. Baka ulanin kami. Tignan natin, malalaman. Magre-ready ako. Gagawin ko. Tsaka ako na muna ikakabit yung lights mamaya na. Mahirap makampante. Dadagdag ako ng tali. Baka mamaya, dyan tayo madali. Kailangan nating maging handa. Dagdagan natin ng tali ito pag ganun. Para lang di siya mauga. Kasi pag nauga yung isa, gumagano no. Nanatili namang maayos ang lahat. Kaya pagkatapos ko dito ay tuloy ang pag-aasikaso. Ito yung setup namin no. Same pa rin nung nakaraan pero nabawasan lang ng konti. Ito yung sa amin. Tapos ito naman yung kay Ropa. Ayan. Pre, kaway, pre. Anong lulutuin mo? Sinigang pre. Aray ko po. Tara na, tama na to. Magluto na tayo, nagugutom na ako. Ito na, cooking show na. Init. Akala ko, malakas ang hangin. Yung pala malinsangan. Grabe. Ready na muna natin yung mga kakailanganin para makapagluto na tayo. At welcome sa unang cooking show ngayong episode. Okay na yung kanin natin. Ready na natin yung mga kakailanganin. Medyo maaga-aga tayo ngayon. Paano ako magluluto ngayon? Frozen yung bangus ko. Habang nag-iisip ako, ay bigla na lang kaming hinampas ng napakalakas na hangin mula sa karagatan. Kanina walang hangin. Magluluto na sana kami. Tignan mo yung mga kanopin natin oh. Oh. Mabuti na lang ay naghanda na kami bago pa ito mangyari. Ang importante, nakapagsaing na tayo. Pwede tayo mag-ulam ng toyo, asin. Okay lang yan. Grabe, ang lakas. May extra bang tali? Talihan mo ng tent mo, Hindi, hangin lang yan. Hindi tayo mapipigilan yan. Hangin lang yan. Gutom tayo. Kailangan natin magluto. Tara na. Okay lang yan. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Hangin ka lang. Gutom na camper kami. At buti na lang, pagkalipas ng ilang minuto, ay kumalma na ulit ang ihip ng hangin. Yun nga, no? Ang daming nangyari kanina. Ngayon lang tayo makakaluto. Ang lulutuin pa natin, hindi natin kabisado. Mag-experiment tayo ngayon. Titignan natin kung anong kalalabasan na ito. Kasi ngayon ko lang lulutuin to eh. Salted egg, garlic buttered bangus. Inay ko po. Ito ang mga kailangan nating regados. Kailangan natin ng butter, ng cream, ng bawang, madaming bawang, sibuyas, at saka salted egg. Tsaka syempre, yung bangus. Yan. Maghiwa muna tayo ng mga kakailanganin. Bulok na, itim na oh. Ano ba yan? Isa pa. Baka pareha lang to ha. Baho. Hindi, ito masarap. Baho ng itim ba yan naman na. Tignan mo, mamantika oh. Pula lang ang lalagay natin ha. Samahan yung konting puti. 5 pirasong ganito.
Oo, ang ganda nung kay mama, oh. Iba mantika. Ito lang ang nakuha natin, no? Susunod naman natin ay harina. Lagyan na natin ng asin. Tapos ito, herbs and spices. Yun, ang paborito natin, chili seasoning. Haluin lang natin para yung piprituhin natin na bangus, may lasa. Hindi ko alam kung tama yung pinagagagawa ko ha, kasi ngayon ko lang lulutuin to eh. Kahit anong luto sa kapit, masarap. Sige. Ngayon, itong bangus, lalagyan muna natin ng harina bago natin iprito. Yan, all set na. Makapagluto na tayo, no? Naku, prito pala yung gagawin natin, no? Dapat madami. Ilalagay natin ang bangus dito. Tapos, pagpag nyo. Tapos, yan. Medyo masikip na ang lamesa. Parang kailangan na ng IGT table talaga. Uy, crispy. Okay na. Naluto na lahat. Ito sila, oh. Diba? Ito na ang exciting part. Ang konting mantika muna tayo. Lagyan natin ang sibuyas, gisahin. Tapos, lagyan na natin yung bawang. Asan ang butter? Nalagyan natin siya ng butter. Aray mo. Bango. Yung butter natin, parang nagkulay putik ah. Tapos, lagyan na natin yung itlog na maalat. Durugin lang ng durugin para kumalat yung lasa niya. Tapos, lagyan natin ng konting Master Siomai Chili Sauce. Sarap tong chili oil na to. Paborito namin ng chili oil. Yun oh, naamoy mo be? Ang bango. Lagyan natin ng cream. Konti lang muna. Yan. Uy, parang ang sarap na niya. Tapos lapag na natin yung mga bangus. Palalanguyin na natin muli ang mga bangus. Yan. Wala kayong lasa na ito. Hindi natin tinikman eh. Kakalaman na lang tayo. Kita-kita na lang sa finals. Ano kayong lasa? Ano kayong lasa na ito? Teka lang, titikman natin. Tabang. Tabang. Ngayon ng konting patis. Masarap siya, masarap din naman. Parang ano na to, parang binaboy ah. Pero masarap siya. Okay na to, okay na to. Stop na, stop the car. Okay. Silipin nyo ngayon. Salted egg, wala ng cream na bangus. Ayos, kain na. Tara, kain na. Dito kami kakain ngayon, kalaropa ako. Sinigang, Ben, pre? Sinigang. Ay, thank you Lord sa pagkain. Pagkatapos nga ng napakahabang araw na to ay sa wakas, makakakain na tayo. Ganito pala talaga pag nagka-camping. Mas natututo tayo na bigyang halaga ang mga maliliit na bagay. Tulad nito, isang simple at maliit na salo-salo. Walang magarbong mga bagay, tanging kayo lang at ang kalikasan. Pagod ka na. Pagod antok. Pagod ba? Natapos na nga ang gabi at kahit napakainit ay kailangan na naming matulog. Good morning. Kinapos ako ng tulog. Sobrang init kagabi. Ganito pala pag ngayon nagka-camping, no? Ang init. Tignan niyo yung umaga. Noon, paglubog lamang ng araw ang lagi kong inaabangan. Pero mula nang nag-camping kami, ay natutunan ko na rin na mahalin ng bukang liwayway. Isang malaking pagbabago sa sistema na meron ako. Tara, almusal tayo.
setup namin. Medyo magulo eh. Kakatapos lang namin kumain. Kasi yun naman kay Ropa. Tapos si Mamaw naman, nandito lang sa likod, nagpapahinga. Ayan o. DA17W, hindi 4x4, pero may turbo. Kaya malupit. Tapos hindi pa nakasetup ng pang off-road yan. Pero yung off-road kahapon, kinaya. Kaunti lang naman. Naseta naman yung tent namin. Tsaka tarp altitude. Subok na yan sa ulan. Sa kahit anong weather. Pwede. Punta tayo doon kay Ropa. Tatambay tayo. Kasi di lang naman connection sa kalikasan ng mahalaga. Connection din sa mga tao na pinahahalagahan mo. Yan. Ito, isa to sa kababata ko. Miyembro ng Bagwis. Marami kami. Ilan tayo, pre? 7 kami. Nawalan kami ng isa. Nauna, Carlo. Nasa ka man. Walang alak dyan. Aray ko po. Bago nga kami mag-asikaso ng kakainin, ay tumagay muna kami sandali at napagkwentuhan ng ilan sa aming mga pananaw at refleksyon sa buhay. Hanggat buhay ka pa, gandahan mo na yung storya ng buhay mo. Tama. Kasi baka bigla ka mawala. Tapos wala ka man lang nagawang maganda sa mundo. Di ba? Huwag ka may-stuck kung nasa kawan. Oo. Hanapin mo kung saan ka nararapat. Hirap din kasi yung nasa loob ka lagi ng bahay. Yun lang din makikita mo. Saka kung ano yung trabaho mo. Hindi sa marami kang dapat magawa sa labas. Oo. Marami ka pang pwedeng na-experience. Nasa labas kasi talaga ang totoong buhay eh, di ba? Oh. Wala ka naman maano sa loob ng bahay. Yung bahay, Pahingahan lang talaga. Balanse talaga dapat. Ngayon ang number 1 kong laging sasabihin sa inyo, huwag kayong magkukulong sa bahay nyo. Ang dami nyong mamimiss out. Sobrang dami, sobrang ganda ng mundo. Ikutin nyo. maiksi lang yung buhay. Sulitin nyo na. Ngayon, dahil nga nagugutom na tayo, kailangan na nating magluto dahil ang oras ay 11:40 na. Alam na, cooking show na naman. Tara na, let's go! At welcome nga ulit sa isa na naman nating cooking show. Ang lulutuin natin ngayon ay chicken. Ito yung manok natin. Ikaw, gutom ka na? Ay, alam na, simulan na to. Ito ang mga recados natin. Bell pepper, carrots, sibuyas, patatas, liver spread, tomato sauce or tomato paste, bagoong, charot, seasoning, bay leaves, gochujang, konting asukal. Konting asukal. Aray ko po. Nadala ko pala yung kutsilyo ko, hindi ko lang nakita kahapon. Yun, no? Ganda. Tara, hiwain na muna natin. Hindi ko alam kung matitripan nyo yung mga nangyari ngayon. Basta ako, share ko lang sa inyo yung mga experiences namin sa camping, no? Yeah. Tsaka yung mga natututunan namin at tsaka yung mga pagkakamali namin para pag magka-camping na rin kayo at baguhan lang din kayo katulad namin. Eh di, alam nyo na yung gagawin. Yun, no? Okay na yung mga hihiwain natin. Pwede na nating simulang magluto. Let's go! Buksan ang kalan. Bigyan na natin ng mantika. Ilagay ang sibuyas. Ilalagay na natin ang bawang. Parang ang lakas ng apoy ko. Ilagay na natin yung manok. Haluin ng konti. Ako gusto ko, bago ko takpan, nilalagyan ko na ng asin at saka mga panimpla. Tapos lalagyan naman natin ng seasonitol. May asin na to pero hindi siya ganun kaalat. Pampabango. May paminta na yan pero lalagyan ko pa ng konting paminta kasi parang kukulangin ako eh. Yan. Sapat lang. Tapos ang paborito nating chili seasoning. Bango. Namoy mo? Haluin lang natin. Tapos tsaka natin takpan para kumalat yung nilagay nating panimpla. Yan. Takpan natin. Naamoy mo? Bango na, no? Takpan muna natin siya. Antayin lang natin siyang kumulo. Ayan o. Ang susunod natin dyan ay tomato sauce. Pusin na natin to. Ayan. Gawin natin. Gawin natin ng konting nor seasoning. Tapos, pwede na natin ilagay yung patatas at saka carrots. Lagyan na natin lahat. Pati yung bell pepper. Lagyan na natin. Para makakain na tayo kaagad. Magre-reklamo na yung mga sikmura natin. Eh. Yun. Woo! Sarap, pang birthday yan. Lagyan ko ng tubig para mapalambot yung patatas at saka yung carrots. Teka lang, lagay natin yung reno. Basta yun. Isang buo ba? Kalahati muna. Lagyan natin siya ng konting asukal. Konti lang. So, tikman muna natin kung ano yung naging lasa niya. Sarap. Ay, may nalimutan ako. Ang pinaka-paborito ko sa lahat. Ito na, gochujang. Natin siya na
lang. Yan, sapat na yan. Uy, yung bungo talaga. No, chicken caldereta. Caldereta ba to? Orange chicken. Ayan ang orange chicken. Woohoo! Kain na. Hindi na nga kami nagpaligoy-ligoy at kumain na kami kaagad pagkatapos namin magluto. Galing kay Ropang Marco, burger steak. Tapos orange naman, no? Karay ko po. Let's go, let's go. Napakain na kayo. Uy, buwan pa kayo ulam. Sarap kumain sa camping. Sa mga bagong magka-camp, ito yung pinaka masayang trip sa camping. Kumain. Sarap magluto na magluto, kumain ng kumain. Ngayon, hindi naman siya ganun kainit. Kanina talaga umaga kasi nakatapat sa amin yung araw. Pagka gabi, tsaka pag malinsangan, yun talaga mainit yun. Okay dito sa Unikaya. Mainit lang talaga kasi siguro nasa maling maling season. Masarap mag-camp sa dagat kasi ang ganda ng view. Pwede ka maligo. Kaso nga lang kalaban mo init. Kailangan pag pupunta kayo rito, ready kayo sa init. Magdala kayong fan. Tulad ko kagabi, hirapan na makatulog. Dapat ready kayo sa init. Pag magbe-beach camp kayo, ito huwag nyo kakalimutan, tumbler. Para laging malamig yung maiinom nyo. Sobrang init eh. Kailangan may malamig kang iniinom para hindi ka ma-heat stroke. O, kain ka. May kakaiba talaga sa pagkakamping. Dito namin naranasan yung hinahanap namin na kapayapaan. Kayo ba? Ano ang epekto sa inyo ng pagkakamp? Comment nyo na lang sa baba. At habang nagpapahinga kami ay isang hindi inaasahang bisita ang bumasag sa katahimikan. Mula sa payapang karagatan ay dahan-dahang nagpakita ang isang higante. Ang pinakamalaking isda sa buong mundo, ang butanding. Hapon na. Ngayon, ang plano namin, maglalakad kami dun. Tapos palilipa rin natin tong kaibigan kong Lamok. Tara, saglit lang tayo. Ito, tignan mo to, si Lamok. Ito maganda kayo ninyo to, may AI. Tignan mo, wala akong gagawin, ito lang. Left. Follow. 3, 2, 1. Alright, tara. Yan, ayun yung kaibigan natin Lamok. Oh. Sinusunod lang sa atin yan. Tapos ito yung ibang campsite. Tignan mo, iba't iba yan. Tignan mo sa amin lang yung may laman. Oh. Kasi mas kilala yung sa amin eh. Yung kaibigan nating Lamok, tamang sunod lang. Kaya lang, dito sa harap namin. Ayan, oh, diba? Ang lapit niya masyado. Ang lapit. Oh, tas ka. Oh, tara. Tamang lipad ang Lamok. Ewan ko kung ilang percent na yan. Oo, di ba? Ingat ka. Ibalik na natin yung kaibigan natin Lamok kasi baka malobat na siya. Ba, ikaw na sinusundan. Very good to. Nakikita niyo yung mga drone shots natin. Ito lang yun. Ganun siya kalakas. Kala ko nung una, hindi niya kakayanin yun. Pero kaya pala, galing. Hindi, okay ka lang dyan. Ninitang ka. So, saglit lang to. At bago pa nga lumubog ang araw ay paliparin na natin ang kaibigan nating si Lamok.
Mag-aalas 6 na kaya ihaw time. Lalabas muna natin yung yung tuna natin. Ano na, lambot na oh. Pwede pa kaya to? Sana naman. Game. Ito ay tuna galing sa Mindanao. Quality. Lalagyan natin siya nitong season it all. Ayan oh. May herbs and spices. Bigyan din natin tong balat niya. Set up natin ang ihawan. Yan. Ang ganda-ganda na ito ng unang bili ko eh. Ang kintab-kintab. Ngayon, nangitim eh. Yan na yun. Ito ulit ah. Si Ropa, sinabi ni Ropa, bili ako ng fire starter. Kaso wala, hindi na nakaano eh. Walang time. Tapos, lagay natin to ng pagganito lang. Yan, pwede na yan. Tara, iyaw na tayo. Gaya ng dati, mas pinili namin na namnamin ang uling gabi namin dito sa campsite. Bibihira lang kasi mangyari ang mga ganitong pagkakataon. Kalmado lang at walang iniisip na problema. Liligpit-ligpit tayo ng konti. Kasi baka mamaya umulan. Baka masira yung ibang gamit. Dapat ingatan natin yan kasi pinagpapaguran natin yung mga pinambili dyan. Okay? Kaya ligpit-ligpit ng konti. Kita nyo naman kumukulog-kulog pa. May kidlat-kidlat. Pagiging lang to, handa. Para bukas, yung mga kailangan lang natin yung ilalatag natin. Papasok na muna natin dito sa storage box yung mga gamit natin para kahit umulan, relax na lang tayo, hindi na tayo mabibigla. Bumubulong na lang ako, alas 10 na. Itago na natin to kasi baka lumakas yung hangin, maglaglagan, mahirap na. Sobrang open dito sa dagat. Pagkatapos naming magligpit ay humiga na rin kami kaagad. At maya-maya pa nga lang ay bumuhos na ang ulan. Kinabukasan, isang makulimlim na kalangitan ang sumalubong sa amin na tila ba nag-aagawan ng liwanag at dilim. Nabuti na rin namin na magligpit ng paunti-unti para kung sakali mang bumuhos ang ulan ay konti na lang ang liligpitin namin. Ligpitin na natin tong higaan na to. Wala naman. Alam mo yung sarap ng tulog mo. Tapos mararamdaman mo ngayon yung sahig kasi singaw na eh. Babomba kayo ng babomba. Meron kasi isang pambomba. Ito yung pambomba niya. Tanggalin mo yan. Tapos yan, para mabomba siya, mahanginan siya. Eh ngayon, ganito. Tulog kami. Tapos maya-maya, singaw na siya. Nakaramdaman ko na yung mga bato-bato sa likod. Bukol-bukol. Ngayon, daling araw. Parang may binubuhay. Madaling araw, maririnig mo, bumubomba eh. Aray ko po. Ang suggestion ko sa inyo, mag-invest kayo sa maayos na higaan. Kasi syempre, buong araw, pagod ka mag-set up, pagod kang magluto. Tapos pagdating ng gabi, ang hirap ng higaan mo. Tapos ka, gano'n ako. Tapos unboxing. Kaya mas maganda. After nung lahat ng pagod mo, makakapagpahinga ka naman ng maayos. Kaya mag-invest kayo sa maayos na higaan. Yun talaga. Okay, wag ito. Wag. Ngayon ay ililibot ko naman kayo ng konti dito sa Unica Iha. Unahin na natin ang lababo at CR nila. Ang nagustuhan ko dito ay malapit lang sa tent pitching area kaya hindi ka mapapagod sa paglalakad at higit sa lahat, napakalinis at malakas ang tubig. Dito naman ang receiving area nila. Dito kayo dediretso pagdating nyo para mabigyan nila kayo ng spot kung saan kayo magtatayo ng tent. Meron din silang sari-sari store. Makakabili ka ng yelo, tubig, uling at iba pa. Medyo mataas nga lang ang presyo kaysa sa karaniwan. Mula naman sa bakod na to hanggang dun sa pader na bato lang ang Unica Iha at ibang campsite na ang mga nasa kabila. May binibigay din silang mga lalagyan ng basura kaya talagang malinis ang buong campsite. Overall, pasok ang campsite na to sa mga babalikan namin.
shansi. Ano yun? Shansi. Panluto. Ano nga yun? Ay, di ano ba? Yung ganun o, yung plat. Ah, okay. Yan. Shansi yan, be. Shansi.